Where do you want? Do you want in the room? In the mini office? Or in the mini bar? Yung tanong ko sa kanya. Kagatlabi siyang napatingin sa akin. Kahit saan. Pilya din na sagot nito. Your wish will be granted, baby. I kissed her neck and suck. I marked her neck. Aaron! Saway niya nang mapansin ang ginagawa ko. Yes, sweetie. Gusto ko yung umaangal ka. Yung sabi ko sa kanya. Bubuhatin ko na sana ito para dalhin sa mini office ko nang maamoy namin pareho ang nasusunog na fried chicken. Sabay kaming napalingon sa nasusunog na fried chicken. Aaron, yung niluluto ko! Kumalas kaagad sa akin si Ali at saka nagmamadaling nilapitan ang niluluto niyang fried chicken. I just shook my head. So unlucky. Nang may ahon ng fried chicken ay kaagad ko siyang nilapitan at tinapit muli ang kanyang bewang. It's time, baby. Bulong ko sa kanya saka ko pinisil ang kanyang bewang. Nang humarap ito sa akin ay nanlaki ang kanyang mga mata na napatingin sa bandang likuran ko. I'm sorry, ma'am, sir. Hindi ko sinasadyang makita ang moment yung mag-asawa. Kunot noon na napalingon ako kay Nanay Nelia. Sa poong noo kong hinarap ito. Ano pa nga ba? Wala namang pagbabago, Yaya Nelia. Palagi niyo namang nakikita ang moment namin ni Ali. Sabi ko dito saka naglakad patungo sa dining table. Sorry po, senyorito. Yumuko ito. Huwag po kayo mag-sorry, Nanay Nelia. Kasalanan naman po ng senyorito ninyo. Di po kasi nakapagpigil gumawa ng kung ano-anong kababalagan in public. Kaya yan, palagi kayong nakakasaksi. Sabi naman ni Ali, kaagad na sinamaan ko ng tingin ng asawa ko. I want my coffee now. Motoridad na utos ko kay Ali. Nagbagong bigla ang mood ko. Okay. Kaagad na tumalikod si Ali at ipinagtimpla niya ako ng aking coffee. Ashley's POV. Habang gumagawa ako ng coffee ni Aaron, ginugulo naman ako ng isip ko kung sasabihin ko ba sa kanyang si Dale ang nagligtas sa akin noon. Kahit ako nagdududa na kay Mr. Rossi, paano nga kung si Helios ay isa sa triplets? Paano kung pinalabas lang na patay ang anak ko pero ang totoo ay kagagawa ni Mr. Rossi ang lahat? Lalo pa akong kinabahan kung anong makakaya niyang gawin ngayong nakita mismo noon ng dalawang mata ko ang ginawa nilang pag-torture sa lalaki. Natatakot ako na baka si Aaron ay pang-initan ni Mr. Rossi, lalo pa at isa pala siyang mafia boss. Dapat ko bang sabihin kay Aaron? Nang matapos ko ipagtimpla ng coffee sa Aaron, kagad ako lumapit dito at umupo sa kanyang tabi. Aaron, meron sana ako sasabihin. Nag-aalanga na sabi ko sa kanya. What is it? Tanatigan niya ako sa aking mga mata. May sasabihin sana ako. Huwag ka sana magagalit kaagad. Kinakabahan na sabi ko sa kanya. Paano kung magalit siya bigla at sugurin si Dale? Alam ko maraming tauhan si Dale. Mahirap siyang kalabanin. Nakita ko kung paano itong nakipagbarila noon at paano niya pinaulanan ng suntok ang lalaki noon. Kaya ako nagawang tumakas sa poder niya. What is it, wifey? Tell me right now. Tumigas ang boses niya, tinihintay ang pagbukang muli ng aking bibig. Si Dale. Sa wakas na sambit ko rin ang pangalan nito. Oh, what? What about him? Sumeryoso ang kanyang muka. Kasi, naalala ko, hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang biglang magsalita si Nanay Nelia. Kapapasok niya lang dito sa dining area. Mom, sir, meron po kayong bisita sa labas. Kamukhang kamukha po ni Hayden yung bata. Kaagad na sabi ni Nanay Nelia. Nanlaki ang mga mata ko at sabay kaming napatayo ni Aaron mula sa pagkakaupo. Si Helios, sambit ko. Who's with him? Kaagad na tanong ni Aaron. Driver niya daw po. Sagot ni Nanay Nelia. Nasaan sila? Tanong ko. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Kakaibang nararamdaman ko. Kakaiba ang kutob ko sa batang si Helios. Hindi ko maipaliwanag. Sabay kaming umalis mula sa dining table ni Aaron at kaagad na tinahak ang sala. Nadat na namin si Helios sa sala na nakaupo kasamang isang lalaki. Napatayo ang kasamang lalaki ni Helios sa upuan at saka nagbigay galang sa amin. Magandang umaga po. Pasensya na po kung nakaabala kami ng alaga ko. Pero kasi, pinakausapan niya ako na pumunta dito. Nakasulat ang address niyo sa papel. Ibinigay niya sa akin kanina. Pinilit niya lang talaga akong pumunta dito at hindi yun alam ng daddy niya. Kaagad na sabi sa amin ng lalaki. Sa pagkakaalam ko, driver lang iyon ng batang si Helios. Hindi ko akalain maglalakad akong palapit kay Helios at kaagad na niyakap ito. Pumatak na lang bigla ang luha ko na tila na ulila sa isa pa namin na anak. Pasensya na.
Hindi ko napigilan na yakapin ka. Pinunasan ko ang aking mukha dahil nagkalat ang luha ko sa aking pisngi. Why are you crying? Besides, why are you hugging me? Napangiti ako. Naalala ko lang yung isa sa kapatid ni Hayden at Aliana. Sabi ko dito, gusto ko pong magkaroon ng mommy kaya okay lang niyakapin niyo ako. Sabi nito, nang sabihin niya iyon ay muli ko na naman itong niyakap. Tila nararamdaman ko ang nararamdaman ko kapag niyayakap ko si Hayden at Aliana. Nanay Nelia, please prepare food. Napalingon ako sa biglang pagsalita ni Aaron. Lumapit ito kay Nanay Nelia at bumulong. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nilang dalawa. Kaagad din naman na tumalikod si Nanay Nelia at tinahak ang kitchen. Muli kong hinarap si Helios. Alam ba ito ng daddy mo? Umiling-iling ito. Hindi niya ako papayagan kapag nagpaalam pa ako sa kanya. Sagot nito. Bakit kanya pagbabawalan kung dito lang naman sa amin ang punta mo? Sumabat naman sa Aaron. I don't know. Tanging sagot ni Helios. Bumalik si Nanay Nelly ang may dalang isang baso ng gatas. Kinuha iyon ni Aaron at saka binigay kay Helios. Binigyan din ni Nanay Nelly ang driver na kasama ni Helios ng coffee. Hindi iyon tinanggihan ni Helios. Ininom niya ang gatas at inubos. Ibinalik iyon ni Helios kay Aaron at saka naman nagpaalam sa amin si Aaron. Kasama ni Aaron si Nanay Nelia na pumasok sa loob ng kitchen. Third person's POV. Kagad tinawagan ni Aaron ang kilalang doktor at nakipagkita siya dito. Iniwan niya muna sandali sila Ali sa bahay kasama ang kanilang bisita. Kalaro ni Helios ang kambal. Dala ang basong pinag-inuman ni Helios ay ibinigay niya iyon sa kakilalang doktor para sa gagawin DNA testing. Magbabayad ako ng malaki. Malaman ko lang kagad ang result niyan. Sabi niya kay Dr. Morales. Kahit huwag ka na magbayad, para saan pat magkaibigan tayo? Sagot nito kasunod ang pag-iling nito. But since you're a billionaire, it's up to you kung magkano ang ibigay mo. Hindi ka naman siguro kuripot. Biro pa nito sa kanya. You know, I'm not stinging when it comes to this. When it comes to my family. I want to know the results right away. So start now. Masusunod, boss. Ikaw pa? Hihintayin mo pa ba ngayon dito or ipadadala ko na lang sa bahay mo? I'm willing to wait. Okay. Umalis sa kanyang harapan si Dr. Morales para gawin ang iniuutos niya dito. Hindi siya mapakali habang hinihintay ang pagbalik ni Dr. Morales. Napahilamos sa kanyang sariling mga palad. Sinalya pa ng wristwatch. Mahigit 2 oras na siya naghihintay sa result pero nagtitiis pa rin siya sa board na nararamdaman. Hindi na siya makapaghintay pa na makita at malaman ang result. Pabalik-balik na din siyang naglakad sa kanyang kinatatayuan. Dammit, bakit ako kinakabahan? Mr. Anderson. He turned around when he heard the voice of Dr. Morales. Nandito na pinakihintay mo na result. Kaagad na ibinigay ito sa kanya. He nervously held it and took a deep breath. Bakit hindi mo patingnan? Tanong ni Dr. Morales. Tila nanginig ang kanyang kamay na unti-unting tiningnan ang result. Nalaki ang kanyang mga mata nang makita ang nakasulat sa pinakadulo. 99% positive na anak niya nga si Helios. Dammit! Helios is my son, he said emphatically, his fist clenched as his jaw tensed. Mariing nakakuyom ang mga kamao ni Aaron na pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi makapaniwala. Paano nangyaring napunta ang anak niya kay Dale John? He has no idea how one of the triplets ended up with the man he hates so much. Only Ali can answer his dumb questions. He slammed his hand on the steering wheel. Why? How did you manage to keep it a secret from me, Ali? Did you and Dale know each other before? Tanong ng isipan niya. Out of anger, he sped up the car. Huli na nang makitang may kung anong tumuwid sa kalsada. Ashley's POV. Nanay Nelia, hindi po ba sinabi ni Aaron sa inyo kung saan siya pupunta? Hindi kasi siya nagpaalam sa akin. Bigla na lang siyang umalis nang dumating sa Helios. Tanong ko kay Nanay Nelia. Kinakabahan kasi ako. Gabi na pero hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Nakauwi na sila Helios pero wala pa rin siya. Saan kaya siya nagpunta? Ay naku ma'am, hindi niya po sinabi sa akin. Nagmamadali nga po kanina eh. Dala niya yung baso na pinag-inuman ng batang si Helios. Sagot sa akin ni Nanay Nelia. Ganoon po ba? Iniwan ko si Nanay Nelia pagkatapos ko ipagtimpla ng gatas ang kambal at saka nagtungo sa silid ng mga ito. Nadatnan kong naglalaro pa rin ang dalawa nang pumasok ako.
Napalingon sila sa akin. Nilapitan ko silang dalawa. Mama, pwede kaya na dito matulog si Hel? Tanong ni Aliana. Kaagad na kumunot ang noo ko sa itinanong ni Aliana sa akin. Sinong Hel? Si Helios po. Tinatawag niyang Hel si Helios. Hindi po ba bad yun? Inosenteng sabi naman ni Hayden sa akin. Mas nilapitan ko pa si Aliana at kinabig palapit sa akin. Baby, mas mabuting Helios na lang itawag mo sa kanya. Huwag na yung Hel. Masama kasi sa pandinig, baby eh. Mukhang naintindihan naman ni Aliana ang sinabi ko dahil tumango ito. Okay po, Mama. Pinainom ko muna sila ng kanilang gatas bago pumanhik palabas ng silid ng kambal. Pagkatapos ko magpaalam sa kanila nang biglang tumunog ang cellphone ko na nasa aking bulsa. Hindi ko binibitawan dahil hinihintay kong tumawag si Aaron sa akin. Kapag kasi hindi ko na naman nasagot ang tawag niya, baka magalit na naman ang lalaking iyon. Gusto niyang palagi kong nasasagot ang tawag niya. Excited ako dukutin ang phone ko sa aking bulsa. Sasagutin ko na sana ito kaagad nang makita kong si Mama Carmela ang tumatawag sa akin. Inaasahan kong si Aaron ang tatawag ngunit hindi pala. Si Mama Carmela pala. Ano kayang sadya niya at bakit bigla siyang napatawag? Hello po, Mama? Sagot ko. Maingay ang sumalubong sa aking pandinig at saka nagsalita ito sa kabilang linya. Ashley! Tila umiiyak na sagot ni Mama. Mama, bakit po? Kinakabahan na tanong ko dito. Si Aaron! Ganun pa rin ang boss dito. Tila kinakabahan at nanginginig. Bakit po? Ano po nangyari sa kanya? Nandyan po ba siya sa mansyon? Kinakabahan pa rin na tanong ko. Bakit ba pakaramdam ko may masamang nangyari? Nandito kami sa ospital ng Papa Rafael mo. Nasa ospital ngayon si Aaron. Ramdam ko ang panginginig sa boss ni Mama. Maging ako ay napaawang na rin ang labi at sunod-sunod ang kabog ng dibdib ko at ang panginginig ng kamay ko ay hindi rin nagpalampas. Ano po nangyari, Ma? Sa Aaron po. Ano po nangyari sa kanya? Isang katahimikan bago nagsalita si Mama. Nasa emergency room pa si Aaron at kasalukuyan pa siyang ginagamot. Naaksidente ang anak ko, Ashley. Your husband had an accident. Umiiyak na sagot ni Mama sa akin. Muntikan ko nang mabitawan ng aking phone habol hininga akong napaupo at tila na wala ng lakas na hawakan ng aking phone. Ashley? Narinig kong tawag sa akin ni Mama sa kabilang linya. Mama, nasan po kayo? Saang hospital po kayo? Nanginig ang boses ko sa kaba na nararamdaman ko kung anong mangyayari kay Aaron sa mga oras na ito. Nandito kami sa Santo Tomas Hospital, Ashley. Sagot ni Mama. Alam kong umiiyak pa rin ito. Kaagad ako nagpaalam sa kanya na tapusin ang tawag niya. Kahit nanginginig ang katawan ko ay nakayanan ko pa rin na tahakin ang kwarto namin ni Aaron. Kaagad ako naligot nagbihis at saka nagpaalam sa kambal. Hindi ko muna sinabi sa kanila ang nangyari sa daddy nila. Ma'am, ano po nangyari kay Senyorito Aaron? Habol ni Nanay Nelia sa akin, palabas na ako ng main door. Ang alam ko lang po ay nasa ospital sa Aaron dahil sa aksidente, Nanay Nelia. Malungkot na sagot ko dito. Diyos ko, mag-iingat ka ha. Buntis ka pa naman, bawal ka magpaka-stress. Paalala ni Nanay Nelia sa akin. Maraming salamat po, Nanay Nelia. Alis na po ako. Kayo po muna sana bahala sa kambal. Walang problema, anak. Ako na bahala sa kambal. Basta mag-iingat ka. Tuluyan ko nang nilisan ng bahay at sumakay ng taxi. Binaba ako nito sa harapan ng ospital. Puno ng kabang aking dibdib na lumabas. Huminga ako ng malalim bago ko inihakbang ang aking mga paa papasok sa loob ng ospital. Hinanap ko kaagad ang patient room ni Aaron. Nalipat na raw sa patient room pagkatapos ng treatment. Sunod-sunod ang paghinga ko ng malalim bago tuluyang nagmamadaling buksan ng pintuan. Umungad sa aking harapan si Mama at Papa habang si Aaron ay nasa patient bed. Nakahiga, nakapikit ang mga mata at nakabenda ang leeg nito. Mama, kamusta po si Aaron? Kinakabahang tanong ko dito. Kaagad ako lumapit ko saan nakahiga si Aaron at hinaplos ang kanyang buhok hanggang sa kanyang mukha. Lumapit sa akin si Mama. Thank God, he's fine now. Ang sabi ng mga nakakita, mabilis daw ang pagmamaneho ni Aaron. Ang sabi naman ng mga doktor, napuruhan ang ulo ng anak ko, so there is a possibility that... Hindi natapos ni Mama ang kanyang sinasabi nang gumalaw si Aaron. Iminulat nito ng paunti-unti ang mga mata. Aaron!
Masayang lumapit si Mama kay Aaron at saka hinaplos sa muka. Nanatiling nakatitig si Aaron kay Mama. Nagkatitigan kaming dalawa ng mabaling ang tingin nito sa akin. Aaron! Sambit ko, tinawakan ko ang kanyang mga kamay at hinaplos. Who are you? Napaawang ang labi ko sa tanong nito. Mas lalo kong hinaplos ang kamay niya. Aaron, hindi mo ba ako nakikilala? Magtatanong ba ako kung kilala kita? Use your common sense. Aaron, she's your wife. Si Mama ang sumagot para sa akin. Naibaling ni Aaron ang paningin kay Mama. Sino kayo? Kumunot ang noo ni Aaron na tumingin kay Mama. I'm your mom. Pakilala ni Mama. Itinuro ni Mama si Papa. Siya naman ang daddy mo. Iwinakli ni Aaron ang kamay kung nakahawak sa kamay niya. Dumating na rin ang doktor. Sinuri ang kalagayan ni Aaron at hindi pa masyadong makagalaw si Aaron. Nang matapos tingnan, si Aaron ay kaagad na kinausap ni Mama ang doktor. Dok, hanggang kailan ganyan ang anak ko? Hanggang kailan siya walang memorya? Kailan babalik ang memorya ng anak ko? Sandali lang din ibabalik din ang memorya ng anak niyo, Mrs. Anderson. Kailangan lang makakita siya ng bagay na magpapabalik sa kanyang memorya. Sa ngayon, ang alam lang namin sa findings, mga 2 or 3 months siyang hindi makakaalala. At mas nakabubuti talaga kung may bagay siyang makikita na mahalaga or makapagpapabalik sa alaala niya para mapadali ang pag-aalala niya sa inyo. Now, excuse us. Paalam ng doktor sa amin. Sabo ang noo kong tinignan si Aaron. Mukhang matagal pa niya kaming maaalala. Paano na lang? After 1 week, nakalabas din sa ospital si Aaron. Ang napag-usapan ay dadaratso na sa bahay si Aaron. Sumama naman si Mama. Si Papa Rafael naman ay umuwi na agad sa mansyon para asikasuhin ang dapat asikasuhin nito sa sariling negosyo. Kasama naming umuwi si Mama sa bahay. Nang makapasok sa bahay ay sinalubong kaagad kami ng kambal. Daddy! Sabay na tumakbong palapit sa kanilang daddy ang dalawa. Welcome home, Daddy! Masayang-masaya na bati ng dalawa at naglabas pa ng bonner. Tinitigan lang ni Aaron ang dalawa. Hindi niya man lang binuhat ang kambal. Naghihintay ang dalawa na kargahin niya pero hindi nito ginawa. Gusto ko na magpahinga, sabi nito. Dinadman niya ang kambal. Dinaanan lang ni Aaron ang kambal at sinuyod ang kabuuan ng malawak na sala. Pasensyahan mo na lang si Aaron, Ashley. Hindi niya tayo naalala kaya bumabalik na naman yung ugali niya. Pagtiisan na lang muna siguro natin. Ilang buwan lang naman at maaalala din niya tayo. Lumapit sa akin si Mama at ibinulong ito. Naintindihan ko naman. Hinarap ko ito. Naintindihan ko po, Mama. Kaya alam po, pati yata sa kambal nagbago siya. I heard, Mama sigh. Hindi rin yan magtatagal. Magbabago din yung pakikitungo ni Aaron sa kambal. Lagi mo lang ipapaalala sa kanyang anak niya ang kambal. Tumango na lamang ako at saka nilapitan si Aaron pagkatapos kong magpaalam kay Mama. Hinawakan ko ang braso ni Aaron ay kinabigla niya. Kaagad siyang napatingin sa akin. Bakit ba parang naninibago yata ako? Ihatid na kita sa silid natin para makapagpahinga ka na. Sabi ko dito ngunit kaagad na kumunot ang noon niya. Natin? Katabi kitang matulog? Oo. Sagot ko na tila nagdadalawang isip pa. Mama, ano po nangyari kay Daddy? Bakit hindi niya man lang kami niyakap or nihalikan? Ilang araw namin siyang hindi nakita. Tanong ni Hayden at si Aliana naman ay alam kong galit na sa daddy niya dahil sa mga tingin nito. I hate you, Daddy! Binabawi ko na bigay kong punto sa'yo. Sigaw ni Aliana at saka tinakbo na ang hangganan. Natulala na lang si Aaron. Ganon din si Hayden. Parehong umiiyak ang dalawa na umakyat sa itaas. Napatingin kaagad ako kay Mama Carmela at saka ako sinundan sa itaas ang kambal. Naglock pa ng pinto ang mga ito. Aliana? Hayden, pakibukas ng pinto, anak. Habang kinakato ko ang pintuan. Ilang beses ko pang ginawa iyon bago bumukas ang pinto. Bumungad sa akin si Hayden. Pinunasan nito ang pisngi na may mga bakas ng luha. Nang sulipan ko naman sa Aliana, nakadapa ito habang nakasubsob sa una ng muka. Rinig na rinig ko ang paghikbi nito. Hayden, lumuhod ako para magkapantay or makapantay si Hayden. Pagpasensyahan niyo na ang daddy niyo, ha? Merong sakit si Daddy. Hindi niya tayo naaalala. Paliwanag ko kay Hayden. Talaga, Mama? Hindi niya tayo naaalala?
Bigla namang nagsalita si Aliana. Bumaling ang tingin ko kay Aliana na ngayon ay nakatingin na sa amin ni Hayden. Hinawakan ko ang kamay ni Hayden at saka ko siya sinama palapit kay Aliana. Hindi tayo naalala ng daddy niyo pero huwag na kayo mag-alala dahil after 2 months or 3 months, maalala din tayo ng daddy niyo. Hinaplos ko ang buhok ni Aliana. Matagal pa po. Nakangusong sabi ni Aliana. At least maalala tayo ni daddy. Sagot naman ni Hayden sa sinabi ni Aliana. Bumantong hininga na lang ako habang pinagmamasdan silang dalawa dahil malungkot ang kanilang mga muka. Kung kailan love ko na si daddy, tsaka naman siya nagkaroon ng sakit. Di niyo na ako maalala. Pero bukas kukulutin ko si daddy. Sambit ni Aliana. Hinapos kong muli ang kanyang buhok. Kumain na ba kayo? Opo, kumain na po kami. Pinaghandaan nga namin ni Kuya ang pag-uwi ni daddy eh. Kaso nga lang, di niya kami maalala. Nakangusong sagot ni Aliana. Ngumiti na lamang ako, saka ako hinila ang kumot. Matulog na kayong dalawa, 7:00 na ng gabi. Bilin ko sa kanila, saka ako sila pinagtabi at kinumutan. Good night, Mom. Sabay pa nilang bati sa akin. Good night, mga anak. Hinalikan ko ang kanilang mga noo. Hinintay ko munang ipikit nila ang kanilang mga mata at talagang tuluyan na silang nakatulog, saka ako lumabas. Ibinilin ko muna sila kay Nanay Nelia. Pinasamahan ko ang mga ito sa kanilang silid. Bumaba ako at nadatnan ko si Mama sa sala. Mukhang aalis. Gising pa bang kambal? Tanong ni Mama nang makalapit ako. Tulog na po, Mama. Hindi ko na pala sila makakausap. Kailangan ko umuwi ngayon, Ashley. Ikaw na muna bahala kay Aaron, ha? Pasensya na, Iha. Hinaplos nitong aking mga palad. Ako na pong bahala kay Aaron, Mama. Huwag po kayo mag-alala. Kayang-kaya ko pong kasungitan niya. Nakaya ko nga po noon. Ngayon pa po ba? Nakangiting sabi ko dito. I know, Ashley. Pareho kami nagtawanan at saka tuluyan na itong nagpaalam na umuwi. Tanong ko ang paglabas ni Mama bago ako napabuntong hiningang muli. Tiningala ko ang hagdan. Ilang beses yata akong bumuntong hininga bago ko tinahak ang hagdan at tinungo ang silid namin ni Aaron. Kukunin ko lang ang iilang mga damit ko at saka lalabas na din kaagad. Nang buksan ko ang pinto ay nadatnan kong nakaupo sa kama si Aaron. Unti-unti akong lumapit sa kanya. Alam kong alam niya na nandito ako. Napalingon ito sa akin. Natigilan ako sa paglalakad at nagtamang aming mga paningin. Tumikim kaagad ako. Kukunin ko lang ang ilang damit ko. Huwag ka mag-alala, hindi ako tatabi sa'yo. Sabi ko dito at saka ako tinahak ang wardrobe. Kinuha ko lang ang ilang damit ko at pantulog at saka bumalik sa kinaroroonan ni Aaron. Pagbalik ko, nanlaki kaagad ang mga mata ko sa nadatnan ko. Nakataas ang isa niyang kamay at saka hawak ang aking itim na panty. Aaron, bakit mo hawak ang panty ko? Shouldn't I be the one to ask you that? What kind of woman are you? Pakalat-kalat yung underwear mo. Mukhang kahuhubad mo lang nito. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko nang ilapit niya ito sa kanyang ilong at inamoy. Napalunok ako ng malutong. Oo nga, kahuhubad ko lang noon kanina. Sa pagmamadali ko na makapunta ka agad sa ospital ay hindi ko na iyon nailagay sa labahin. Pasensya na, nagmamadali kasi ako kanina kaya hindi ko nailagay sa labahin. Sabi ko dito. Sinamulan ko lumapit sa kanya para agawin iyon mula sa kanya ngunit inilalayo niya lang ang kamay niya sa akin. Aaron, akin na! No! Matigas na sagot nito. Bakit ayaw mo ibigay sa akin? Nag-i-enjoy pa akong amuyin. Ngumisi ito. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko. Akala ko nawalan ka ng alaala. Kami lang palang nakalimutan mo pero yung ugali mo ganun pa rin. Sabi ko sa kanya. What do you mean? Ang ibig ko sabihin, alaala lang ang nawala sa'yo pero pervert ka pa rin. Asar ko dito. Naningkit ang kanyang mga mata sa sinabi ko. Tila nagalit sa narinig na komento ko. Kung ako lang ang tatanungin, paano kita nagustuhan kung wala pa sa kalingkingan mo ang tipo kong babae? Masungit na sabi nito sa akin. Pinalabas ko sa kabilang tenga ang narinig ko. Palalampasin ko mga sinasabi mo dahil iniintindi kong hindi ka makaalala. Pero kapag ako na inis sa'yo, iiwan kita. Inis na sabi ko sa kanya. Then go! Umalis ka! Get your ass fucking out of my sight! Nagtimpi ako. Tinaasan ko pa ang pagtitimpi ko. Lalabas na ako. Tawagan mo na lang ako sa phone ko kapag may kailangan ka. How can I call you if I don't know your fucking number?
Napakamot ako sa aking ulo at saka lumapit sa side table. Kinuha ko naka-display na notebook at ballpen at saka ako isinulat doon ang number ko. Yan ang number ko. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka. Anyway, sa'yo na yung panty ko. Amoyin mo hanggat kailan mo gusto. Sana lang hindi ka malason sa kakaamoy mo. Ay, hindi ko na hinintay pang magsalita itong muli. Tinalikuran ko na kaagad ito. What the fuck? Saka ako narinig ang pagmumura nito nang marating ko ang pinto. Pabalang kong isinarado ang pintuan. Kinaumagahan, maaga ako nagising para ako ang magluto ng umagahan. Hindi rin naman ako tinawagan ni Aaron kagabi. Mukhang ang sarap ng tulog niya at wala siyang kailangan kagabi. Pagkatapos ko magluto, nagtungo ako sa sala para sana umakyat nang marinig kong nagre-ring ang telepono. Sinagot ko muna ito. Hello? Ashley? Si Mama Carmela ang nasa kabilang linya. Good morning po, Mama. Kumusta si Aaron? Yun po, masugid na po ulit. Natawa ito sa kabilang linya. Ashley, may mga gamit pala na nakuha sa kotse ni Aaron. Pinahatid ko na dyan sa bahay niyo. Pinajunk shop ko na kasi ang kotse ni Aaron at may ilan daw na gamit na nakuha kaya dyan ko na ipahatid. Baka sakali makatulong sa pagpapabalik ng alaala ng anak ko. Ano po kaya yun, Mama? Napaisip tuloy ako pero sa huli, nagpasalamat na rin ako kay Mama. Hihintayin ko na lang po na may hati dito, Mama. Sabi ko dito. O sige, kapag nagka-free time ako, ipupunta ako dyan. Salamat ihat, hindi mo sinusukuan sa Aaron. Hindi po ako marunong sumuko, Mama. Lalo pa at sanay na po ako sa ugali ng anak niyo. Ako bang tinutukoy mo? Napalungon ako sa biglaang nagsalita sa likuran ko. Muntikan ko pang nabitawan ng telepono. Mama, ibababa ko na po ang telepono. Nandito na po kasi yung anak niyo. Sabi ko kay Mama at saka ako ibinaba ang telepono. Ikaw pala. Nakangiting sabi ko. Good morning. Bati ko sa kanya. What's good about my morning if you've already been gossiping about me? Tumaas ang mga kilay nito. Si Mama lang yung kausap ko. Paliwanag ko sa kanya. Whatever. Naglakad dito at umupo sa couch. Mukhang maayos na rin ang mga paa niya. Nakakapaglakad na siya nang hindi nahihirapan. Matuwid na ang paglalakad niya. Hindi na ba masakit ang mga paa mo? Tanong ko sa kanya. Nakikita mo naman, hindi ba? Maayos na ang mga lakad ko. Malamang hindi na masakit. Use your common brain, Ashley. Ganda lang bang meron ka? Nakagat ko ng mariin ang lower lip ko. Nagtitimpi ako. Sobrang pagtitimpi ang ginagawa ko. At least inamin niya maganda ako sa paningin niya. Magsasalita pa sana ako nang biglang bumungad sa aming harapan si Nanay Nelia. Ma'am, meron po nagpadala nito. Mga gamit daw po ito na senyorito. Sabi ni Nanay Nelia sa akin. Nang tingnan ko isang envelope ang hawak ni Nanay Nelia. Akala ko ba mga gamit? Bakit isang envelope lang ito? Ano kayang envelope na yun? Ibinigay ni Nanay Nelia sa akin ang envelope. Unti-unti ko yung binuksan. What is that? Biglang tanong ni Aaron sa akin. Isa sa mga gamit na nakuha mula sa kotse mo. Sagot ko. Hindi na rin nakapagsalita sa Aaron. Ano kaya to? Mas uunahin mo na ba yung envelope na yan kaysa sa asawa mo? Nagulat ako sa biglang pagsasalita ni Aaron. Naibalik ko ang papel sa loob ng envelope. Titingnan ko sana kung ano nakasulat doon pero dahil nagagalit na ang masungit na alaga ko, kailangan ko na siyang asikasuhin. Nagpakawala ako ng buntong hininga bago ko siya hinarap. Dadalhin ko lang ito sa silid mo pagkatapos ay ayusin ko na sa mesa ang breakfast mo. Kung nagugutom ka, nandyan si Nanay Nelia. Siya na lang muna mag-aasikaso sa'yo. Rekomenda ko. Sinamaan niya lang ako ng tingin. I want you to do it for me. He replied. Okay. Tumangutang muna lang ako at saka nagpaalam na umakyat muna para ihatid sa silid namin ang envelope. Baka kasi importante ito sa kanya. Hindi pa siya nakakaalala kaya baka kapag nakaalala na siya ay hanapin niya ito. Pagbalik ko sa dining, kaharap na ngayon ni Aaron ang kambal. Nagtitigan lang ang mga ito at walang nagsasalita. Tila nakikiramdam sa isa't isa. Daddy, bakit ang sungit niyo? Tanong ni Aliana. Hindi nakapagsalita si Aaron. Sabi ni Mama meron kayong sakit. Patuloy na sabi ni Aliana. Napatingin sa akin si Aaron. Nagkibit balikat ako at saka tinungo ang kitchen. Iniwan ko muna sila. Hindi pa nakaayos ang pagkain sa mesa. Unti-unti kong dinala sa dining table ang mga pagkain. Habang inaayos ko, bumulong naman sa akin si Nanay Nelia. Ano kayang trip ni senyorito? Bakit ayaw niya ako mag-ayos ng mesa? Ang sabi, hintayin ka raw at ikaw mag-aayos ng pagkain niya.
Pabulong na sabi sa akin ni Nanay Nelia. Sinulyapan ko si Aaron na ngayon ay nagsisimula ng kumain. Intindihin na lang po natin, Nanay Nelia. Baka kasama sa pagkawala ng alaala niya ay ang mga trip niya. Sabi ko na lang dito. Tila kinikilig naman na itinulak ako ni Nanay Nelia. Pero aminin mo, kahit ganyan yan si senyorito, nakakakilig pa rin. At least, ikaw pa rin ang gusto niya mag-alaga at mag-asikaso sa kanya. Kahit hindi niya man aminin sa sarili niya iyon, ikaw pa rin naman ang gusto niyang makita kahit nawala na siya ng alaala. Tukso sa akin ni Nanay Nelia.